Ang simple lang ng animation, di ba? Tapos na! Ito yung mukha ng ADX 160 guys. So meron siyang tingkisa na projector na ilaw. Ito naman yung ADR 160 yung mukha. Okay po sila ng windshield. Tapos dalawa na projector dito. Bristol ADX 160 version 2 guys. Ito naman guys, ATR 160 ng QJ Motors, no? Siyempre created by Bristol din yan. Hey! Meron akong pupuntahang event ngayon. Test ride event yon ng Bikers Pad. Ang i-feature yata or ang ipapa-test ride is mga scooter, no? So, check natin. Hindi ko pa sure eh. Nakalimutan ko yung nandun sa poster. Pero as much as possible, pumupunta tayo sa mga ganito klaseng event, no? Para na i-expose din tayo sa mga ibang brand ng motor or ibang type ng motor. Kasi kita nyo naman, cruiser type yung motor ko. So, malapit lang yan. Dito lang yan sa labas namin. Siya, kita tayo dun. Malapit lang dito yung pupuntahan kong test ride event. Dito lang yan sa Bikers Pad. Actually, dun ko rin to kinuha yung motor na to. Tapos nakita ko may post sila na meron silang pa-test ride event. Pero mga scooter. Hindi ko lang sure kung meron pa silang ibang ipapa-test ride, no? Kasi usually sa mga test ride event ganun eh. May ibang pinapa-test ride. Pero yung pinaka pinopromote nila is tatlong scooter. Kung hindi ako nagkakamali, yung isa doon is yung sa QJ Motors. ATR ba yun? Na-feature ko yun nung minsan sa isang video ko eh. Pero hindi ko masyado hin-highlight. Grabe, no? Meron ng ano dito sa amin. Robinson Easy Mart. Tapos syempre papagasolina na rin ako. Siguro isama ko na rin dito yung ano, no, fuel consumption ko. Kasi ano, paubos na. Tag doon. Kung nagko-compute ako ngayon ng ano eh, ng fuel consumption kasi nung minsan nakaraang nagpa-PMS ako sa kanila, in-adjust yung minor ng motor ko. Masyado daw mataas. Well, usually may effect yun sa fuel consumption, di ba? So baka nga naman kaya 27 kilometers per liter yung lumalabas na consumption ko ng gasolina kasi mataas yung minor ko. So kahit naka-idle, di ba? Malakas yung konsumo niya. Kasi consistent naman siya sa 27 eh. So walang problema, di ba? Kung mataas ang minor, consistent na mataas talaga yun. Kasi sa iba is 31, 32 or 30. And ako in-expect ko rin at least 30, no? Malapit lang yan eh. Dito lang. Pero mag-aalmusal muna ako sa 7-Eleven kasi nagugutom na ako eh. Alam ko naman open na yon ng 10 or usually wala pa nga eh. Doon rin sila maaga. Pero nag-ano pa lang yun, naglalabas ng motor, nag-aayos ng store, di ba? Ito guys yung 7-Eleven na maganda dito sa amin. May CR dito eh. Tapos masarap yung ano nito, mga pagkain. Actually pareho naman, masarap din yung mga pagkain sa iba. Kasi pareho lang naman yun. Pero dito may mga pine-prepare sila pagkain na dito mismo. May komisari sila. Hindi ko alam kung para dito lang sa 7-Eleven na to, no? Or
dinideliver sa ibang 7-Eleven. Katulad yan, no? May nilalabas siyang mga pagkain, di ba? So parang siguro kung mga malalapit na 7-Eleven dito, sila din ang nagpo-provide. Ayos, di ba? Ano siya? Kakapin muna ako tsaka kakain. Okay guys, proceed na tayo sa Biker's Pad. Lapit lang yan, dito lang. Ito, tatawid na tayo, kakaliwa tayo rito. Yan, dyan sa may yan. Anong video yan? Leo de ito, itong building na to, Leo de Gario. Tama pa, Leo de Gario building. Yan. Dito tayo guys sa Biker's Pad, General Trias, no? Ngayon syempre magte-test ride tayo. Ito na guys, te-test ride na tayo. Unahin kaagad natin SRB 600. Ready na yung mga gamit ko, nandyan na. Sign na ako guys. Saan ang susian ito? Ay, akala ko sa gilid. Kasi SRB. So eto guys, kung naririnig nyo, ang ganda ng rumble nito guys, di ba? SRB 600 VS or version 2. Sabi kasi nila VS eh, so pero nakasulat sa gilid is V2. Yan, medyo traffic lang, no? Doon natin ito ite-testing sa amin, sa subdivision namin. Nakapagpaalam naman tayo. Excuse me. So unang napansin ko is ang lakas ng brake niya, no? And mas mataas ang seat height nito kaysa dun sa usual na SRB. Siguro dahil 600 nga rin naman, no? Malaki kasi yung makina, so tumaas yung seat height. Hindi ko lang alam kung yung ground clearance is mataas. So tama lang na malakas yung power niya, yung brake niya, kasi nga malaki yung makina, di ba? So hindi ko lang magamay pa yung tamang brake kasi ang ano, ayan, no? Pag pitik ko, kumakapit ka agad eh. Oh, ramdam na ramdam ko eh. Sa likod, okay lang, tama lang. Lakas guys. Kinakabahan ako sa GoPro guys. Pwede na natin ilipat. Makabelo eh. Yan, busina is hihi, no? Medyo stock yata yung busina nito. So syempre mas maganda kung papalitan natin ng mas malakas, no? And ang ganda ng rumble niya, no?
buong buo talaga. Talagang malayo pa lang alam na malaking displacement ng motor. Ito guys, yung QJ Motors SRB 600 VS or version 2. Yan. Ang ganda, di ba? And ito yung bagong ano niya, details, no? Itong sa telescopic, yung sa port. Inverted na siya. Yan. Inverted din naman yun sa dati, pero ito meron siyang ganito. Yung parang cover. Yan. Tapos ito disc brake, naka disc brake sa harapan. Syempre mas maganda sana siguro kung ano, no, naka dual disc brake sa harapan kasi ang lakas ng power niya para mas maano yung stoppage, no. Braking ano niya. And mukhang ito na rin yung rear view mirror niya or side view mirror, side mirror. Naka bar end na siya, no? Tapos ang ganda rin nung leather seat niya. Ano? Pati yung pillion niya medyo maliit lang pero comfortable na yung upuan. Yan. Excuse me. Tapos ito yung sa signal light, no? Turning signal light. Disc brake na rin sa likod, syempre. Di ba? And meron siyang V4 na engine, 4-stroke, liquid cool, no? Meron tong ano hanggang 6, no, na gear. Rinig ba ako? Rinig pa ba ako dun? So yan, meron siyang V4 na engine, liquid cool, and syempre hanggang 6 gear, no? Ito yung animation ng kanyang gauge. Oh, yung ganda, diba? QJ Motor. Tapos meron na rin tong traction control na pwede mong i-on and off. Tapos meron siyang navigation dito sa left para sa settings nitong panel, no, ng display. Tapos na-off yung ano yung ilaw. Yan. Ito yung headlight niya. Na ayan, naka-on, 'di ba? Naka-off. May switch. No, akala ko nga wala na yung ganyan ngayon. And naka-belt type na siya. So, pakinggan ulit natin yung sounds, guys. Kung ano nyo. Turning radius, guys, goods naman, no? Mas okay pa nga turning radius ito kaysa dun sa ano ko, SRB 200. Although syempre malaki, no? So dahil 600cc, mabigat na motor to, guys, diba? Pero so far, no, para sa akin okay ang turning radius na ito. So di ko pala nabanggit kanina, naka ano na to, LED na turning signal. Tapos ito yung ano niya, and LED na rin yung ano, yung brake light.
or yung ano, tail light. Yan. Dito na tayo guys. Ang ganda na itong motor na to. Grabacious. Saan yung dalawa? May nag-test ride na. Grabe, ang tahimik. Parang hindi ko pinandar eh. Taas. Nakakailang. Okay guys, ito naman yung ADX 160 version 2. So, relax position lang to guys. No? Tapos meron na rin siyang traction control. And meron siyang idling stop, no? Na nai-enable mo. Enable or disable. So, yung idling stop guys, yung ano yan. Halimbawa, traffic, nakatigil ka. After certain time or certain minutes, baka seconds, is mamamatay yung ano, yung makina. Pero hindi mo na kailangan siya ulit i-push start, no? Kailangan mo lang siyang i-throttle. Tapos kung ayaw mo nun, pwede mo ring i-disable. Andun lang siya, para lang siyang kill switch ito. Ito guys, ito. No? So far sa tingin ko, no, ang lakas ng brake niya. Ayan. Maganda yung braking ano nito, power. Tapos katulad ng ibang scooter guys, meron na rin siyang mga compartment, yung bulsa. Ayan, ang tahimik guys. Parang hindi ako nagdadrive, para lang ako nagdadrive ng e-bike. Ang tahimik eh. Hindi ako sanay. So far no, sa mga na-drive kong scooter, type ko yung comfort nito, no? Hindi ako masyadong maano sa scooter eh, pero ito, type ko yung comfort nito guys. Medyo nai-enjoy ko to. Ang ano lang, no, yung feel nung manibela niya, akala ko parang baliktad. Pero hindi naman. Parang ano, parang ba yun? Parang masyado ako naka-forward, pero yung manibela nakapalabas. Pero hindi naman siya yung ano, no, yung tag dito. Yung nakaka-bother. No. Tama lang naman. Bristol ADX 160 version 2 guys. Yan. Kulay black tong color na ito, no? And meron siyang TFT display, meron siyang projector lamp po para sa kanyang headlight. Yan. Disc brake sa harap, meron na rin tong dual channel ABS, no? Tapos keyless na rin to. Yan. Meron siyang idling stop. So kung nakahinto ka halimbawa sa traffic, yan, mamamatay yung makina, no? Tapos hindi mo na kailangan i-push start, kailangan mo lang mag-throttle. Tapos meron siyang TCS or traction control system, ito. Tapos andito yung mga ano niya, yung ano tag dito? Yung parang pinaka ignition ano pag mag-i-start mo. So yan guys, dapat nakatutok siya ng ganyan, no, yung seat. Yan. Tapos pipindutin mo ng ano yung kuan. Tapos malaki yung ano niya, malaki yung lagayan niya ng gamit, no. Kasi yata dito yung dalawang helmet eh. Laki. Di ba? Tapos yung ano niya, grab bar niya, meron ng abang para sa top box. So ADX 160. ADX 160 guys. Naka-disc brake na rin sa likod yan. Mas ang ganda ng ano niya, no? Yung rim set niya. Yung
Pang tubeless talaga. No? Yan yung gusto ko eh. Dual sport na rin yung gulong. Gaya ng sinabi ko kanina na adjust yung windshield. Ito. So hindi ko na lang i-adjust kasi ganda. So sana magustuhan niyo yung motor na to. Ito yung display niya guys. Bristol. So simple lang yung display niya, no? Ayan yung kill switch niya as usual sa mga scooter is nandun sa side stand. Hindi mo may start yan kapag hindi ka tanggal ng side stand, hindi nakaangat yung side stand. Okay guys, pagka paanda rin na ito, ganito. Iangat mo yung side stand. Tapos iano mo yung ano yan, dapat naka-blue yung ano yan, ganyan. Tapos pag pwede mo nang iikot, itapat mo lang dun sa may power on. Magkakaroon na siya ng display. And then brake sa left hand and then start. Yan. So okay naman yung ano na ito eh. Turning radius na ito, scooter to eh. Ayan. Diba? Ikot mo muna. So maganda rin yung suspension niya, no? Maganda din yung upuan, no? Talagang comfortable ka pag nabiyahe ka. So ito tayo babalik. Iba naman ruta natin. Medyo naghahanap ng cambio yung kalibang pa ako guys. Siguro kung meron kang pwedeng ilagay na upgrade dyan, no? Dito. Kasi parang natatanggal siya eh. Ang isang pansin ko rito, no, medyo mataas siya. Hindi ko alam kung dahil ba dun sa forma ng upuan, no? Pero kasi syempre pagka yung bababa ka na, medyo bubuka ka talaga. Or kahit sasakay ka. Yun lang yung isa sa napansin ko. So hindi ko sure kung ano na to. Ang lambot ng ano guys, ng busina. Kaya kahit gusto ko lang ng mahinang busina lang, baga parang friendly beep lang. Parang ang bilis ko mapindot. Isa to sa mga medyo pet peeve ko, no. Yung katulad niyan, pagka yung scooter bumibelo pa pagka yung magto-throttle ka. Hindi katulad kasi pagka yung naka clutch ka, engage din, disengage yun, diba? So pag disengage mo, basta pag mo bitaw mo ng clutch, basta tama yung mo is kakarga agad yung power. Ito, ramdam mo bumibelo eh, diba? So ito guys, no, ADX 160. Kaya na pa ako salita, wala pa lang nagre-record. Ay, ATR 160, sorry. Kanina pa ako nagsasalita, wala pa lang nagre-record guys. So far, no, mas maganda yung comfort nito kaysa dun sa ADX 160. Pareho silang QJ motor, pero mas gusto ko yung comfort nito kasi yung katulad ng sinabi ko kanina, dun sa ADX 160 is parang masyado ako naka-forward, malapit ako masyado dun sa manibela, no. So ito tama lang.
Hindi ko alam kung dahil ba matangkad ako, pero hindi naman ako katangkaran. 5'6 lang ako, guys. No, hindi ako 6 footer. Nandun ako sa average ng Pinoy. Pero pagdating naman sa idle, medyo parang tag doon yung medyo nakatipto ka, medyo mataas yung seat height na ito eh. Siguro dahil malapad yung upuan, no. So, pero isa pa sa napansin ko compare sa 8DX160 is yung power, no. So, i-review muna natin to. Yung power niya, pagka piga mo ng throttle, andun ka agad. Hindi katulad nung ADX na parang bebelo pa. Siguro kasi si ADX is designed for adventure, no? Most likely mga rough condition ng daan. So, hindi mo naman kailangan ng acceleration kaagad doon, no? Kailangan mo is yung mag-generate talaga siya ng velo, no? So, baka isa yun sa way. So, hindi ako sure. Kasi hindi naman ako familiar sa mga ganitong klaseng motor. So, eto na. Nandito na tayo. Tapos yung idling stop, yan. Pagka-stop ko, mamamatay siya kagad. Pero ito throttle mo lang, oh. Under na siya, di ba? Galing! Di ba? So, yun. Pinatay ko na siya. Pag nag-side stand ka, mamamatay. So, ito. Meron ka ring compartment dyan. Yun pala. So, push lock din siya. Ito, kita mo yan? Yan. Itong mga parang marka na yan, dyan mo siya tutulak. Yan. Siguro ito rin. Okay, ganun siya. Ito, nandito yung charging port, nasa kanan. Yan. Tapos, kung meron kong phone holder, iyan mo yung charger dyan. Di ba? Tapos dito sa kabila naman, kung ano yung gusto mo ilagay. Yan. Malalim, no? So, para mga basic tools, pwede mo ilagay dyan. O kung ano mang papel yung gusto mo ilagay. Or merienda, di ba? So, yun. Eto naman guys, ATR 160 ng QJ Motors, no? Siyempre carried by Bristol din yan. Di ba? Kaya parehong logo is nandyan. Yan, di ba? ATR 160 guys. Meron na tong dual channel ABS. Disc brake din sa harap, likod, disc brake din. Meron siyang inverted fork. And meron siyang projector lamp sa kanyang headlight, no? Ito tig dalawang bulb, ang ganda. So for sure maganda yung ano nito. Yung nito. Tapos LED na yung ano niya. LED ba 'yan? Yung signal light or yung turning signal. Tapos meron din tong traction control, di ba? TFT display tama. Meron din siyang TFT display. And ayan. So tignan natin kung gaano kalaki yung compartment. Uy, malaki din yung lagayan nito guys. Pero ito, mga isa lang na helmet na full, no? Parang mas marami yung, or mas malaki yung lagayan ng ADX. Yan. So ito, may grab bar. Pero tingin ko pwede mong papalitan ng kung gusto mong maglagay ng top box, papapalitan mo ng bracket, no? Yan. I-appreciate nyo, ang ganda ng ATR 160. Diba? Oh. So far, no, compare dun sa ADX, actually okay na ako dun. Pero kung papipiliin ako, magkakaroon ako ng scooter, mas gusto ko nga to. Tama si Miss Joy. And mamaya habang nagdadrive tayo pabalik, meron ako idadagdag na. Meron tong hybrid assist. So yung hybrid assist is kapag kailangan mo ng additional power, halimbawa o overtake ka or akyatan, kailangan mo lang siyang i-on, no? Mamaya habang nagdadrive tayo pabalik or isang ikot pa siguro tayo, papakita ko kung paano. Tinuruan ako kanina. So ito yung mga control niya guys. Ito yung idling stop.
Syempre, electric start, hazard, left and right na signal, yung high beam, low beam. Tapos ito malamang sa display yan, sa settings na busina. Tapos may passing. Tapos yung brake, meron ding adjustan yung magkabila. Tapos itong harap, yung likod, meron siyang anong tawag dito, yung brake. Paano ba to? Marunong nito eh. Basta yan, meron siyang adjustan. Ayun, kailangan pala brake na brake ka, tapos itutulak mo yan para kumalso. So yun guys, ATR 160. Ganda. So syempre nakaano na rin to, rim set, no? Ang ganda ng spokes niya, and ganun, pan tubeless talaga. So isa yan sa advantage, no? Hindi mo na kailangan nung ano ang tawag doon, yung para maging tubeless yung rim set, kasi ganyan na yung ano niya, rim set niya. Kalimutan ko tawag yan, pasensya na. Yun, no? Ang simple lang ng animation, di ba? Tapos na. So ito guys, makikita nyo meron dyang mode, ayan, yung P0 ready. Mamaya para sa hybrid assist, papakita ko kung para saan yan, no? Ito, maganda rin yung turning radius na ito, no? Maganda din. So far, di ba? So, katulad ng sinabi ko kanina, ayan, pag piga mo ng throttle, meron ka na kagad power. Parang yung belo niya maiksi lang. Ayan, makikita mo meron na siyang idling assist o idling stop. Once na huminto ka, mamamatay ka agad, tapos ito-throttle mo lang. So, hinto tayo. Diba? Kusa siyang mamamatay. Ngayon, ito-throttle mo lang ulit siya. Tapos, ito ngayon yung hybrid assist. Kailangan mo lang itong idling switch, yung idling stop switch, nang mabilis na on-off. O off-on pala. Yan, ayan power niya. Ngayon, i-off-on mo na mabilis. Yan. Para magkaroon ka ng hybrid assist. Di ba? So kung nakikita nyo, dahil naka-hybrid assist, taga lang, ramili ko tayo. Naka-hybrid assist, ayan, nakikita nyo, naka-ano na siya. Mode T1, ready, nakailaw na yung ready. Di ba? So mas malakas na yung power niya. Let's say, akyatan, mag-overtake ka, yan ang gagawin mo, no? So para i-off yun, kailangan mo lang ulit i-off-on ng mabilis lang ulit. O yan, nawala na, di ba? So, syempre, siguro pag naka-on yun, mas malakas siya sa gasolina, di ba? Kasi mas malakas yung power niya eh. Hybrid assist siya in terms ng power, no? Pero pag yung ano naman, wala nun, mas matipid siguro sa gasolina. So far, maganda yung performance nito, no? Mas gusto ko nga yung performance nito. Mas comfortable kasi ito eh. So hindi na tayo ikot, dito na lang tayo. Mas gusto ko yung comfort nito kaysa dun sa isa. Siyempre may advantage and disadvantages yan, pero and preferences. If magkaka-scooter ako, in between the two, mukhang ito yung pipiliin ko, no? So syempre isa rin sa i-consider nyo yung comfort nung back ride nyo. Pareho naman silang may windshield. Ayan, na-adjust din yung windshield na to. Tapos
ano yan, no, yung display nasi-synchronize sa phone. Pareho yung ADX saka ATR 160, no. So hindi ko na masyadong inana yung feature. So ipa-flash ko dito sa screen yung specs nitong motor. Siya, okay, babalik na at medyo nagugutom na ako. Alright, ako ay pauwi na. So after ko nga mag-test ride is may pinuntahan pa ako, no? May bibilin sana ako sa grocery. Unfortunately, yung pinuntahan kong grocery wala yung hinahanap ko. Sa SM lang meron nung hinahanap ko talaga. Ay, wala lang. Gusto ko lang pumunta ng ibang lugar. May chinek din ako dun. So far, nakapagpagasolina na rin tayo and sa initial assessment ko, no, yung since nung in-adjust yung ano natin, idle or yung minor is nag-improve naman yung fuel consumption ko, no, from average ng 27 point something is naging 29 point basta 29 plus kilometers per liter. So if that's accurate, and then that's good, no, kasi 2 kilometers per liter din yung nadagdag. So iniisip ko nga nakaraan parang mas lumakas yung consumption, pero hindi, maano lang talaga yung ano ni SRB 200, no, mahiwaga talaga yung ano, ang tag dito, yung ano niya, yung kanyang fuel gauge. Hindi lang kasi tayo ano yung hindi kasi tayo katulad ng sa mga kotse na pwede yung automatic lang na pare-pareho yung pwedeng sagad, no. Ibig sabihin yung pwede yung automatic pare-pareho nila. Ito kasi kahit pag sinuksok niya yung nozzle, sayang naman, 'di ba? Ng buo. Pero kung nguso lang hanggang sa may ano yung nozzle, hindi rin naman, tansya-tansya lang din 'yon. So but anyhow, para sa akin maganda yung improvement na ito, no. So syempre may second ano pa yan, no, yung fuel test sa susunod. So dahil ngayon nagpa full tank, so yung susunod na full tank syempre, no. Ito yung details, ilalagay ko dyan sa screen kapag hindi ako sinipag. Siya. Okay, magpapaalam na guys kung nagustuhan nyo tong video na to. Maraming salamat. And maraming salamat sa mga nanood. Kung i-subscribe nyo ako guys, no, para sa mga susunod kong videos, syempre ano nyo na rin yung notification, hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pagka meron akong bagong post, di ba? Siyempre guys, subscribe, huwag nyo kakalimutan.